Dumako naman tayo dito guys, kay Benjamin Magalong. The Three Untold Secret of Benjamin Magalong. Sino ba ang isang Magalong that time? During the past administration Duterte, the good governance mas hiding Duterte's blood and corruption trail. Habang abala, si Baguio City, Benji Magalong, sa pagbabato ng kung ano-ano kay Congressman Martin Romualdez, ay tila ba lumalabas ang matagal nang natatago, ang kanyang pagkakaugnay o loyalty sa mga Duterte. Sabi nga ni Attorney Claire, kung papaano inililihis ni Magalong si Duterte sa usapin ng EJK o extrajudicial killing. Kung itong si Magalong ay totoong for the good governance, bakit hindi ito nagsasampa ng kaso laban sa mga Duterte? Kasi nga naman, isa siya sa mga taong nakaupo sa mesa ng dugo noong panahon ng EJK. Magalong loves wear the mask of integrity, pero nung panahon ng EJK, siya ang chair ng tukhang. Ayon sa datos ay nasa 12,000 ang namatay na Pilipino noong 2016 to 2022. Kung tunay na may prinsipyo itong si Magalong, bakit tila ba parang nananahimik siya pagdating sa EJK? At kailan nga lang ay ipinakalat ng mga Duterte troll na this 2028 Sara and Magalong tandem. Aray ko, prinsipyo bang matatawag ito o pagnanasa na magkaroon ng posisyon together with Sara Duterte? Tapos ngayon, bigla ang tinutumbok at tinutukoy niya itong si Martin Romualdez. Ano ito, coincidence? Simple lang ang galawang ito para ilayo ang investigasyon kay Bongo at sa buong Duterte camp. Diverse tactic, di ba? Napakapapanding lang. Pilit nililiko ang spotlight na mismong nakaharap sa kanila. Pinoprotektahan ang tunay na koneksyon. At ayon pa kay former Senator Trillanes, noong 2022, Magalong mismo ang nagbulga ng mga anomalya sa 36 billion netting project sa Benguet ng mga Duterte admin. Pero matapos nang magkwento, also Sec Vince Dizon has filed an administrative complaint and imposed a 30-day preventive suspension on Baguio District Engineer Rene Zarate for refusing to cooperate in an investigation on flood control project. Bakit kaya? Kung saan-saan na nila dinadala ang issue. Sa bawat issue, nabubuksan nila, ang ending kwento lang. Ako sa bintag. Pero itong si Magalong hindi makapaglatag ng matibay na ebidensya patungkol dun sa kanyang mga kwento. Parang nililihis niya, nililin lang. Nagpapaikot. Piling mo naman malilito mo ang tao. Hindi nakakalito yun. Kasi ang labanan dito ay latagan ng ebidensya, hindi latagan ng akusa. Sana kung gaano ka kagaling mag-akusa, ganun ka rin kagaling maglatag ng ebidensya. Ganon. Hindi halata na protector ka ng mga Duterte at pro-Duterte ka. O kaalyado ka ng mga Duterte. O baka naman talagang malaki ang ipinakinabang mo sa mga Duterte. Yung totoo, ilatag mo ang mga patunay. Huwag puro bintang. Sabihin na nating lahat ng sinasabi mo ay may kukonsidera natin na kwentong barbero lang. Hanggat wala kang maipakitang ebidensya, mananatili kang sinungaling. So, yung keep safe and God bless, Magalong.